Humarap kagabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Taong Bayan para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Ito pong ilan sa mga nasabi ng ating Pangulo. Sinabi ng Pangulo na kinakailangan pa rin magsuot ng face shields, indoors and outdoors bilang additional layer ng proteksyon sa gitna ng seryosong banta dala ng nakakahawang Delta variant ng COVID-19. Bago ito, sinabi ni Dr. Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group na mas nakakahawa ang Delta variant kumpara sa orihinal na variant na galing China. Dagdag pa ng health expert na si Dr. Ana Ong Lim, mayroong pag-aaral na nagpapakita na ang proteksyon sa mata tulad ng face shields ay nakakaiwas sa pagkalat ng virus. 99% ang estimated effect of protection kapag naka-face mask, face shield at physical distancing. Kapag face shield alone, it is 78%. Sa 62 healthcare workers na sumilalim po sa pag-aaral sa India na hindi nagsuot ng face shield, lang nila ang nagkaroon ng COVID-19. Ibig sabihin, nakabase po sa siyensya itong desisyon ni Presidente sa pagsusuot ng face shield. Nagbago ba ho ang Presidente ng desisyon? Opo. Dahil ang sabi nga po niya kahapon, yung kanyang nasabi na hindi naman niya talagang Director General Eric Domingo laban sa Delta variant. Bagaman magkakaiba sila ng efficacy rates. Inanunsyo rin ng Pangulo sa Talk to the People address ang kanyang pagtuto sa face-to-face classes hanggat hindi nababakunahan ng karamihan. Kung inyong matatandaan, una ng pinanukala ng DepEd ang pagkakaroon ng limited face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa mga low-risk areas. Sa usapin ng ICC, sinabi ni Presidente na haharap siya lamang sa anong korte pero dapat dito sa Pilipinas at hindi siya papayag ng husga. Sa bakuna naman po tayo, meron tayong inaasahang mahigit na 10 milyon or 10,804,820 vaccine scheduled deliveries para lang po sa buwan ng Hunyo. Itong buwan ng Hunyo, mahigit 5 milyon or 5,876,820 na po ang dumating sa 120 na Pfizer through COVAX at 100,000 na Sputnik V. Inaasahan natin na may paparating na Sinovac, Moderna, AstraZeneca at Sputnik V pa po. Mamaya ay makakasama natin si Ambassador Romualdez para pag-usapan ang Moderna at ang donasyon ng Amerika sa Pilipinas. COVID-19 updates naman po tayo. Ito ang ranking ng Philippines sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 24 po tayo pagdating sa total cases. Number 25 din po tayo pagdating sa active cases. Number 131 po tayo sa cases per 100,000 population. At number 90 sa case fatality rate na 1.7. Meron po tayong 5,249 na mga bagong kaso ayon sa June 21, 2021 datos ng DOH. Salamat po sa ating mga medical frontliners. Nasa 1,284,643 na po ang mga bilang ng mga nakarecover. Samantala, nakikiramay po kami sa mga naulila dahil sa malungkot na balitang nasa 23,700 cases by report date sa buong bansa. Makikita na patuloy ang pagbaba ng mga kaso sa NCR+. Itong asul sa kurbada. Samantalang ang Visayas na aqua blue curve at ang ibang bahagi ng Luzon na red curve ay makikita na nagpa-plateau na po. Habang patuloy ang pagtaas ng kaso sa Mindanao na orange curve. Tignan naman po natin ang case trend sa buong bansa at sa NCR. Makikita po natin ang average daily attack rate ng June 8 to June 10 sa nationwide po ay 5.91. Ito po ay mas mababa kung ikukumpira doon sa April 4 to 17 na 9.22. Sa NCR naman po, ang ating average daily attack rate ay 5.70. Ito po ay per 100,000 population. Ang laki po ng binaba nito from April 4 to 17 na 34.02. Samantala, ang ating 2-week growth rate po sa nationwide para sa panahong ito ay 6%. Ito po ay bumaba galing sa 11% noong Abril. At sa NCR po, nasa negative 23% po tayo at ito po ay negative 5 noong Abril. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kanina po ay kinausap natin si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babes Romualdez. At tinape po natin ito because of the time difference. Panuorin po muna natin ang ating conversation with Ambassador Babes Romualdez.
ating ambassador to the United States, Ambassador Babes Romualdez. Sir, tatlong tanong lang po, no? Una, meron pong nalathalang mga reports na makakatanggap po tayo ng 20 milyong mga bakuna galing po sa American pharmaceutical na Moderna. Pangalawa po, ano daw po ang mga balita ukol dito sa mga bakunang idodonate ng US government? Meron na ba po tayong balita kung ilan yan at kung kailan darating? At pangatlo po ay ano pa ho ang mga developments na meron po sa Amerika na makakaapekto dun sa pagkuha natin ng mga bakuna? The floor is yours, Ambassador Romualdez. Thank you, spokesperson Harry Roque po. Yung 20 million, yan yung ating in-negotiate noon pa. At yung first batch, pag dadating sa atin mga June 27, yung first batch yan. No? Medyo maliit yun, pero next month, o July, that will probably be close to 1 million. Tapos succeedingly down the road up to around November, we will be getting the entire 20 million from Moderna. Ngayon, yung donation galing sa Amerika, naalala natin yung announcement ni President Biden. Meron silang 18 million na sort of like excess. Doon sa 80 million na yun, we're going to get something like close to 800 to 1 million doses, either Moderna or AstraZeneca from their stockpile, which is expected to be given to us by next month. Pagkatapos, meron silang yung 500 million na donation nila to the world. Kasama rin tayo doon sa donation yun. No? So we're getting quite a substantial amount of doses or vaccines coming from the United States, aside from what we've already negotiated. Ngayon yung in-announce ni Secretary Galvez, yung 40 million, yan part of the COVAX facility, which is also a donation coming from the United States. We were able to get that, of course, at a very, I would say, very low price, precisely because it is to help countries like the Philippines. So yan ang punot dulo ng ating vaccine negotiations. Ngayon, ang magandang balita, kasama rin tayo doon sa mga booster shots na dinedevelop ngayon. Moderna definitely has already informed us, nag-reserve na tayo ng mga 50 million doses. That's for next year. As we all know, itong variants nga na nakikita natin na galing sa India, yung Delta variant, it is still very effective coming from the UK clinical or the test that they got there, that the Pfizer specifically is very effective still with the Delta variant. They're 88% effective. And we expect the same thing from Moderna dahil pareho rin yung technology. So we're in good shape as far as our vaccines are concerned, spokesperson. Maiba naman po tayo. Ano pong naging reaksyon ng mga American leaders dun sa desisyon ng ating presidente na palawagin pa yung pagte-terminate ng VFA for another 6 months? Well, of course, we were very happy about that. As you know, both countries have sat down to different panels, and we've had I wouldn't really call it negotiations, but clarification. Of course, our relationship with the United States is a very important one. So itong VFA is one of the many aspects of our relationship outside of the economic, and of course the special relationship in terms of how many years that we've had. This year, we're celebrating 75 years of our diplomatic relations. No? So yung balita na merong mga backdoor negotiation, hindi totoo yan dahil very open naman tayo sa BFA. And of course, I'm one of those that believes that it's really important for us because it's mutually beneficial anyway. Aside from the fact that, to be honest about it, the VFA, I think, has benefited our military, of which Secretary Lorenzana has confirmed this on several occasions. So we're hoping that this will continue, and of course, the U.S. government, especially the U.S. military establishment, is very pleased with this development that the president has extended it for another 6 months. So we're hoping that it will be perhaps better than it ever was in terms of the kind of agreement that we have with them, and it will be mutually beneficial for both our militaries.
Okay. Well, yun lang po. Ambassador Romualdez, as usual, maraming salamat po sa inyong panahon. We understand that it's 10 p.m. in the United States right now. So our heartfelt gratitude po for taking the time out to be with us. Good day, Ambassador Anytime. Romualdez. Maraming salamat, Harry. Thank you very much too. Yes, kasama rin po natin ngayon si Doktora Althea de Guzman ng Department of Health. Doc, ang tanong, gaano ba po kaimportante in view of the Delta variant itong ating 10-day mandatory facility quarantine para sa mga dumarating galing po sa ibang bansa, including yung PCR test on the 7th day at 4 days home quarantine dahil napakadami pong mga OFWs na nagrereklamo na napakahirap daw po at napakahaba nitong quarantine na rin-require natin. At kung meron pa po kayo idadagdag doon sa sinabi ni Doktora Ong Lim kagabi, no, na siyensya behind the use of face shields. The floor is yours, Doktora Althea de Guzman. Folks, magandang tanghali at salamat po sa oportunidad upang makapagpamahagi tayo ng impormasyon. Ito po yung isang maikling presentasyon lamang para mas maipaliwanag po natin kung bakit natin tuloy-tuloy na nire-rekomenda ang ating paggamit ng face shield at yung ating pagsunod sa ating quarantine protocols. Tayo ay talaga namang gusto natin na mapaluwag talaga yung ating mga restrictions sa ating border. So balit nakikita 1351, tawag nating Gamma, the P.1 at ang Delta, ito nga po yung B.1.617.2 na unang na-report sa India, ay mga nadedetect pa lang natin sa mga incoming international travelers natin. At karamihan dito ay mga returning overseas Filipinos. At itong pinakahuli nga nating sequencing ay meron tayong 4 na dagdag na Delta variant cases na na-identify. At sa ngayon, halos lahat ng ating rehiyon ay meron na tayong local na kaso ng B117 at B1351. Ngayon, bakit tayo nagiging napakaingat tungkol dito po sa Delta variant? Yung kanyang tinatawag na mga mutation, ito po yung potential na epekto niya. Una, mas transmissible pa po ito, doon po sa nireport natin na alpha variant at beta variant. At makikita po natin dito sa picture sa kanan kung gaano ba ka-transmissible. So yung original na virus galing sa Wuhan ay mula isang tao, pwede niyang matransmit from 2.4 to 2.6 na katauhan. Nung finlag po namin ang B117, nakita natin isang tao pwedeng ma-infect hanggang 4 to 5 additional na mga kaso at tao. Pero ang Delta variant, ang mga pag-aaral nagpapakiyans. Ikalawa po ay yung ating posibleng epekto nito doon sa pagbabakuna natin. Ang sabi nga natin, potential na mas mababawasan yung effectivity. Pero nabanggit nga ni Ambassador, effective pa rin po. Nga lang, kung dating 100%, posibleng bumaba ng 90% lamang ang effectivity. Pero yun nga, tayo ay higit na nag-iingat dahil sa ngayon, ito ay nakikita lamang among our incoming international travelers at wala pa po tayong na-detect dito locally po. So just to summarize, ilan pa pong features ng Delta variant na naging dahilan sa higit nating pag-iingat. Nare-report ang mabilis na pagkalat nito globally. So na-report po siya especially in UK and in Scotland. Nabanggit ko na nga rin po na ito ay na Thomas. Andun pa rin yung pag-uubo at pagkakaroon ng lagnat. Pero parang hindi po typical yung kanyang pagkapresenta. At meron po tayong report galing sa ilang bansa na napapansin nila yung mga kaso na positibo para sa Delta variant. Nare-report na mas mataas ang pagkaka-hospital sa kanila. Pero ang magandang balita at nabanggit nga po ay ang 2 doses ng bakuna ay very protective po para protektahan from getting COVID-19 infection, even the ones na meron po ng Delta variant.
So ito lamang ay isang pagpapatunay, itong slide na to, na in certain countries, nararamdaman na po nila yung impact, no, ng Delta variant sa kanila. Pagdami ng kaso, which started in India and now it's also being observed in the United Kingdom. It's also being observed that there's increased hospitalization, and nabanggit nga ng ating spokesperson ay yung pagpapa-warn, no, ni Dr. Fauci na posibleng ang pagkakaroon ng Delta variant locally ay pwedeng sundan ng tinatawag na naman nating surge of infection. At ayaw na nating magkaroon na naman tayo ng isang surge ng kaso po, no? So paano natin to i-mitigate yung pagpasok? So paulit tayo ay patuloy na ini-encourage at sinasabi natin yung MPHS, ang ating PDITR at ang ating mga bakuna ay mga epektibong pamamaraan para po ma-prevent at makontrol ang pagkalat ng mga variants of concern na to. At gusto ko lang pong puntahan, no, yung isa, yung MPHS, at yon ay ang consistent at tamang paggamit po ng face mask at face shield. At yung ikatlo at ikaapat po yung very strong na border control nga po natin. So mabilisan lamang, ito po yung siyensya na sinasabi po ng ating experts at nabanggit po nga nating ating spokesperson, na pinakikita na siguro kung face mask lamang or face shield lamang ang gagamitin natin, posibleng ang proteksyon na binibigay nila sa atin ay from 78 to 85% lamang. Pero our local studies showed na kung pagpasasama-samahin po natin ang face mask against getting or even transmitting that virus, dagan po natin ang physical distancing, no? Lalo na nga po tayo madalas sa trabaho or kung tayo ay pupunta sa mga public places, halaga sa mga hindi pa nababakunahan, subalit tuloy-tuloy pa rin po dapat ang paggamit kahit po kayo ay nakaisa o even yung dalaw natin. Ito po yung tinatawag na kung saan yung unang door ay paano natin nire-restrict yung pagpasok, no? We have restrictions such as now for some countries, pero ito ay hindi sustainable kung variant of concern or variant of interest. Pero ang kailangan lalong paigtingin ay ang ating door through, kung saan andito na po siya sa ports of entry natin, kesyo via plane or via sea vessel, no? At ito ay isang mahalagang palakasin po natin dahil ito po yung paraan para ma-mitigate, ma-minimize natin ang pagpasok ng mga bagong variant of concern into our country, and eventually doon natin maramdaman yung mga impact nito mga variant of concern natin in our community. So the 7th day, and if you test negative on the PCR, you may be endorsed already to the LG where you complete, no, the other 4 days, totaling 14 days pa rin po na quarantine. So, bakit ganun? Bakit hindi pwedeng pag nag-negative na ako, i-test na lang ako pagdating, tapos kung negative ako, pauwiin na lang ako. Negative naman po ako, no? Susubukan ko pong ipaliwanag. Posible din habang nagta-travel tayo dito, na-expose tayo uli. So, unang 3 araw, posibleng wala pa po kayong nararamdamang sintomas. Posibleng hindi pa po kayo nagpa-positive on PCR. Ang pag-positive sa PCR o di po kaya paglabas ng mga sintomas ay posibleng makita 5 hanggang 8 araw pagkatapos po nating dumating. Nakita po natin yan noon, no? Nung una nating report ang unang kaso ng B117, ang kanyang kasama, siya po ay dumating, nag-positive na po siya pagdating. Subalit ang kanyang kasama po ay hindi pa po nagpositibo at umabot pa po ng ilang araw bago po lumabas na positive po siya ng PCR. So sa mga ganitong pagkakataon, kung tayo po ay i-discharge na natin, no? Hindi na po natin itutuloy ang quarantine, posible nga pong magkaroon, bago ko po i-end ang aming presentasyon, nakikita din po natin sa pag-aaral na kung tayo ay tatapusin natin hanggang 10 araw na ba na. It's as low as 0.3 to 1.4% na lamang, no? Kumpara kung unang araw pa lamang tayo ay i-discharge na, the risk of transmission is as high as 60%, no? And we want to minimize yung risk na yon, yung potential ng ating mga. So ito na lamang, huli pong mga mensahe mula po sa aming departamento ay yung pagpaparating na, alam nyo po yung paglabas ng mga variants, mga mutations na to, it's a factor of transmission. So kung mas maraming kaso,
dumadami at lumalaki ang tsansa na magkaroon ng mga bagong mutation at variants at mga kasama dito ang Ordered society, the rights of the individual in respect of his liberty may at times, under pressure of great dangers, be subjected to such restraint to be enforced by reasonable regulations as the safety of the general public may demand. So, malupad ang compulsory vaccination. Pero, kinakailangan po may legal na basihan. So, kinakailangan po natin either ng ordinansa or ng batas na magpapataw din ng parusa doon sa mga ayaw magpabakuna. So, ang sinabi po ni Presidente kahapon, well, kung kinakailangan gawing mandatory yan, meron naman talagang legal na basihan yan, pero kinakailangan ordinansa or ng batas. Ang second question po niya, paano ito gagawin? Hindi pa naman sapat ang supply ng bakuna sa Pilipinas. Siguro po darating kasi tayo doon sa punto na sapat na ang supply. Sa ngayon po siyempre, iniinganyo pa natin sila para magbakuna dahil bagamat kakaunti po ang ating bakuna. Paano makakaapekto ang recent statement ng Pangulo sa vaccination program ng pamahalaan? Wala po, no? Ang tingin ko naman po, bisang proteksyon laban sa sakit na talaga namang nakakahawa at nakakamatay. Thank you, Secretary Roque. Punta naman tayo kay Mela Las Moras, please. Hi, good afternoon po, Secretary Roque at sa ating mga guests. Secretary Roque, unahin ko lang po yung follow-up question about nga dito sa pagbabakuna. So, just to be clear po, sa ngayon, hindi pa naman required ang pagbabakuna sa ating mga kababayan. At kailan kaya darating yung punto na kakailanganin nga natin gumawa ng batas? Si Pangulong Duterte po ba kagabi, may nasabi na siya na para about sa crafting po ng batas ukol dito? Wala pa naman po, no? Pero ang sinabing po niya, no? Kasama po yan sa tinatawag na police power of the state. At alam naman natin na meron ng mga desisyon na kinilala talaga na pagdating po sa yung kumaga. Face shield, sa gitna ng mga development nga ngayon, kailan naman po kaya, sir, darating yung punto? Ano yung kailangang mangyari para naman maipatupad na itong no face shield na yung hindi paggamit ng face shield? Ang sabi nga namin nung mensa lang, gusto nga natin pati face mask, magkaroon tayo ng maskless Christmas, no? Kakayanin naman po natin gawin ito pag na-contain na natin sa Metro Manila itong coronavirus na ito. Opo. And sir, panghuli na lamang po sa schedule ni Pangulong Duterte, hanggang kailan po siya mananatili sa Davao City at may cabinet meeting po ba ngayong linggo? Wala pong cabinet meeting pero punong-puno po ang schedule ni Presidente sa Huwebes. Opo. Pero hanggang nasa Davao City po ba siya this week or babalik po siya ng Malacanang? Ang alam ko, pabalik po siya before Thursday. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, at sa ating mga panahon. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, follow-up lang po ni Celerino Monte. Will the Palace urge Congress on the local government units to pass a law or ordinances, respectively, making the COVID-19 vaccination mandatory? Gaya ng sinabi ko po, no, nullum crimen nulla poena sine legge, kinakailangan ng batas para po ma-require itong mandatory vaccination at yung ipapataw na parusa doon sa ayaw magpabakuna. So, madali naman pong i-request yan sa Kongreso dahil alam naman po ng Kongreso rin ang importansya nitong pagbabakuna. Pero ang bakuna po ay susi sa pagsalba ng buhay. Opo. Susunod na tanong po ni Laila Salaveria ng Inquirer. Why would their arrest even be an option for the government about dito po sa non-vaccinees? Won't this be a human rights violation as people have a right to decide what to do with their body? Similar question ni Buena Bernal ng Central News Asia. Gaya nga po ng desisyon ng Philippine Supreme Court at ng US Supreme Court to such restraint to be enforced by reasonable regulations as the safety of the general public may demand. Alam mo, pag sinabing police power, talaga meron pong karapatan na lalabag. Pero linalabag yung karapatan na yon para sa mas malawakang interes at ito nga po yung public health and public. DILG authorized to take against Cebu to ensure enforcement of the 10-day facility-based quarantine. Well, I leave it to the DILG na po. That's not for the President to respond to.
Third question po niya, can it deploy the police for instance guard the quarantine hotels and make sure the return, will it have to come to this? Similar question with Ryan Macasero ng Rappler Cebu. Ang alam ko naman po, ang mga quarantine facilities, For a court order such an injunction on the reasoning that we are in an emergency, what is the basis of this in the Constitution? sabihin na lang po natin na mensahe lang kilalanin yung inherent police power ng Estado para pangalagaan ang kalusugan ng lahat. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Tricia Trada, please. Hi, good afternoon, Spokes. Just to press on the President's threat, seryoso po ba yung Pangulo dito na aarestuhin at huhulihin yung mga hindi magpapabakuna? Or is he just saying this out of exasperation? Unang-una, it's to emphasize the point na bagamat voluntaryo ngayon ang pagbabakuna dahil nga po merong state of public emergency dahil sa pandemya, po pwedeng gawin po yan ng Estado. So it's to emphasize what the state can do. But of course, alam din ni Presidente at sinabi naman niya na kinakailangan pag-aralan itong opsyon nito na kinakailangan pa ng batas na maipasa ng Kongreso. Sir, what triggered the President to say this? Because ito na parang ang sabi nga po ng iba, parang bumabalik tayo dun sa style ng drug war natin na ang solution sa health problem ay police power. When in fact it's a medical issue, bakit po parang law and order problem yung tingin daw natin dito sa problem sa vaccine hesitancy? Iba po tayo ng conclusion, no? Kaya hindi kita masasagot. Kasi kapag merong drug lord, ang doktor walang magagawa sa drug lord. So, sa biktima po yun. Pero pagdating doon sa drug lord, kinakailangan ipatikim ang full force of the law. So, parang mali po ata yung ating conclusion. Wala pong Pero sir, itong threat ng Pangulo, subject to change pa po ito kung halimbawa makita niya na marami bayan dahil kulang nga po ang bakuna. No? So we're encouraged na hindi na kinakailangan gamitin yung iron fist of the law to compel vaccination. Sir, doon din naman po sa nabanggit ni Secretary Galvez na pwede na po mabakunahan yung pediatric population natin by the end of or the last part of the year. Is this something that's already in the pipeline or napag-uusapan na po ba ito sa IATF? Pag-aminda dun sa EUA, no? Ng Pfizer at least, no, na po pwedeng mga teenagers, no. And I'm sure upon submission of data ganun din ang mangyayari pagdating sa Sinovac. Sir, paano po mangyayari dun in terms of our targets? Kumbaga, magbabago po ba siya? Like 70% of the whole population na po yung target natin, 50 to 70 or 50 to 70% pa rin of adult population yung target natin? Well, alam niyo naman kasi ang population containment refers to the total population. No? So, ibig sabihin lang yan, mas dadami tayong mabibigyan ng bakuna, pero as far as containment or population protection is concerned, it is measured in terms of population. No? So, 50 to 70% of the population. Bagamat, yung pagbabakuna po sa kabataan, yan po talaga importante para sa herd immunity kasi kinakailangan para sa herd immunity, lahat ay mabakunahan. Okay, thank you very much, folks. Thank you very much. Trish, punta tayo kay Yusek Roque again. Yes, Secretary. Yung tanong po ni Karen Lema ng Reuters, ni Michael Flores na Agent France at saka ni Ivan Mayrina ng GMA7 na sagot nyo na about jail and arrest of those who refuse to be vaccinated. From Kylie Atienza of Business World, President Duterte on Monday night thumbed down the proposal of the Education Department to pilot run to face-to-face classes. Will the President or the national government hold a meeting with the education sector to tackle and address the impacts of the pandemic of the country's educational system? When will in-person classes resume? Ano daw po ang susunod na hakbang ng gobyerno after the education sector limited in-person classes? And until when daw po ito? On the first question, ang sabi po ni Presidente, nais niya munang makitang mabakunahan ng taong bayan. I think he is referring to at least containment or population protection. No? On the second question, meron naman po tayong ilang mga tertiary learning na nagpapatuloy na po ang face-to-face at yan naman po pinapatupad at hindi po tinututulan ng Presidente dahil ito po. Thank you, Secretary. Okay, punta na tayo kay Melo Acuña, please.
Good afternoon, Mr. Secretary. I hope you already had a good lunch, but No, not yet. Although we have a very good... Patan, may lunch tayo. Ay, Anyway, nako, salamat. Can it be everyday anniversary? wag naman. Yeah, I just have two important points. Sinabi po ng Pangulo na huhulihin yung mga ayaw magpabakuna. Do we have the database to inform the government kung sino ang nabakunahan at kung sino hindi? Yes, we have. Kaya nga po, nadidelay o dinelay natin yung effectivity ng bagong quarantine na requirements for yung mga Pilipino na nabakunahan na sa Pilipinas and nag-abroad kasi meron po tayong computerized database na hinanda po ng DICT. So remember po, bukas, today, no? Today, epektibo na yung 7-day quarantine for Filipinos who had their vaccination cards authenticated bago sila nag-abroad. Opo. Nabanggit po ng G7, natatapatan nila yung One Belt, One Road ng China. At ang tawag nila ron ay Build Back Better World, B3W Initiative. Ano kaya ang pulso ng Pilipinas dito? Nakinabang din po ba ang Pilipinas doon sa One Belt, One Road natin sa China? Well, yung mga proyekto po na naibigay po ng China, kabahagi rin po yan ng One Belt, One Road project ng China. Although, I have said this to the Chinese ambassador, sana mas marami po, no, para mas malaki yung impact. So, yan po yung aking sagot. Yeah, but will we consider the programs coming from the G7 na magkakaroon din sila ng pantapat sa One Belt, One Road? We welcome that po, but to see and to actually receive is to believe. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you very much, Melo. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please. Question from Lanes Capanti of GMA News Online on the President's comment daw po on ICC being BS. Is he saying that the lack of apology from colonizers justifies the unabated drug war killings? Hindi ko po alam bakit ganun yung naging conclusion mo, no? Pero malinaw po yan, it's BS because in the first place, we are a sovereign country. Kung meron dapat mag-imbestiga at mag-litis ka presidente, it will have to be Filipino fiscals and the trial will have to be before Filipino judges. Opo. Second question niya, will the palace take Cebu Governor Garcia to court given her insistence of going against the national government's quarantine protocol? Same question po ni Ivan Mayrina and Joseph Morong ng GMA News. Meron na pong abogado na taga Cebu na nagsampa ng kaso. So, may kaso na po dyan, no? Without government having to file anything against any public official in Cebu. Third question, the government has a flip-flop on a number of policies, including the fails prior to his public appearances, such as the Talk to the People. Wala pong mali mag-flip-flop kung meron kasing mga supervening events. Kaya nga po tayo nag-flip-flop, quote-unquote, kasi meron namang Delta variant. Kaya po tayo nagkaroon ng surge kasi nag-adapt. It will continue. The process of adapting as this disease further develops and mutates, magpapatuloy po yan. At wala pong flip-flopping dyan dahil tayo nagpapatupad ng mga proteksyon, alinsunod na rin so kung paano nag-mutate ang virus. Opo. Pay for quarantine expenses of returning OFW. Similar question with Summit Danili of Business Mirror. No information po, but I attempted to call Secretary Wendell Avisado precisely to ask him these questions kanina pong umaga. Opo. Sir, tatanong ko na lang po, Secretary, yung tanong ni Pia Ranyada na dapat naka-zoom po siya. What is the government's next step to implement President Duterte's order to arrest those who refuse to get vaccinated? Wala pa po. Para mapatupad po yan, kinakailangan nga ng batas. Opo. What about the people who might have legitimate reasons not to want to get vaccinated, like a health concern? I'm sure that will be considered by Congress when they draft the law. And when will this order be implemented? When there is a law. Thank you, Secretary. Thank you very much. Sino pa? Wala na ba magtatanong on Viber? Sir, On Zoom? Sir, sige, itanong ko na lang po muna to from Seth po on the monitoring of Delta variations sa community level. Ano daw po ang tsansa ng community level gayong na-contain naman ang Delta cases
sa Pilipinas. Efforts at meron nga po tayong ginagawa na full genome sequencing na sinasama natin dito ang mga ating returning overseas Filipinos at meron din po tayong kinukuha na samples mula sa iba't ibang mga rehiyon. Sa pagdating ng mas malaki, mas madami pong mga testing kits, mas dadami po yung samples na matetest po natin sa mga susunod. Opo. Second question po niya sa inyo, Doc. May ina-anticipate ba tayong epekto ng Delta variant sa vaccine rollout globally at sa atin daw bansa? Nakita naman natin na tuloy-tuloy at nakikita natin na epektibo pa rin ng ating mga bakuna. Pero ang ini-emphasize ng pag-aaral, kailangan po 2 doses. So ito ay isang panawagan na una, pag nagkaroon tayo ng tsansa, tuloy-tuloy po ang pag-practice ng ating minimum public health standards. Thank you, Doc. For Secretary Roque. Secretary Roque, may naging action na po ba on the possible extension for state tax amnesty? Nasa desk pa rin po ng ating Pangulo. From Jerome Aning of PDI, is there a specific IATF rule regarding the shape of the face shield? I recall you saying before the face shields should cover the entire face from forehead to chin. Opo, bawal po yung kalahati. Meron pong IATF resolution in this regard. In fact, I quoted it, no? Face shields, yung visor type face shields are not allowed. Face shields shall cover the entire face, completely cover the sides and length of the face. Ito po yung issuance po ng DOH MC number 2021-0007 dated 29 January. President, regarding compulsory vaccination, will it affect the earlier advisory of the Department of Labor and Employment which prohibits Karoon po ng batas, syempre mababago yan. From Serena Monte, Manila Shimbun, clarification lang daw po sa Talk to the Nation ni Presidente kagabi that the government will shoulder the hotel quarantine accommodation of returning overseas overseas Filipinos who are not members of OWA. Will it cover only returning overseas Filipinos arriving in Cebu or including those arriving in other international airports in the country? I confirm the President said that. Pero Sunod po niyang tanong, does the government have the budget for this? If ever, how much will be allotted for this? ang sinasabi po ni Presidente, meron daw tayong agent yung mga unspent sum. So hayaan niyo po munang makapag-ugnayan ako kay Secretary Avisado. Opo. From Ivan Marina and Joseph Morong, how would the national government compel obedience from Cebu Governor Gwen Garcia? I don't think she is disobedient. The President understands na yung ginawa po ni Governor Garcia is a form of innovation dahil nagkaroon po sila ng problema initially na kulang ang kanilang mga hotel rooms and or OFWs. But like the face shields, game changer po talaga itong Delta variant. Kinakailangan po maiwasan ang pagpasok ng Delta variant, kaya nga po pinatatupad yung mandatory 10-day facility quarantine. Opo. From Pia Reñada pa rin po, kasi Secretary hindi siya naka-zoom ngayon, President Duterte said he was just shooting the breeze when he said he agreed with law. Well, I did not announce it. It was Senate President Tito Soto who announced it, corroborated by Secretary Villanueva. So, Senator Villanueva, my apologies. No? So, it's not an issue of announcing. I did not announce it. The Senate President and Senator Villanueva both announced it, and I only confirmed that verbally the President said it. Opo. Yung tanong po ni Ivan Mayrina, gusto lang po niya kumuha ng reaction sa palasyo. Doon daw po sa statement ng SOJ. I quote, I believe that the President merely used strong words to drive home the need for us to get vaccinated and reach herd immunity as soon as possible. As a lawyer, he knows that not getting vaccinated is a legal choice. There is no law as yet that compels vaccination against COVID-19, much less criminalizes it, as presently available vaccines are still in their trial phases. Well, we agree that
there is a requirement or there is a need for a law because of nullum crimen nulla poene sine lege. You cannot punish an act unless there is a law that provides for a penalty. But perhaps where we differ is we can compel mandatory vaccination, and that is already jurisprudence in People versus Abadson versus Massachusetts. But a law is required. From Buena Bernal of Central News, what did the president mean when he told Filipinos to go to India? Don't take him literally. Our people to be vaccinated. Second question po niya, what did he mean when he said he will have them job with ivermectin in their butts so they can die? Isn't this unconstitutional? Of course, it will be unconstitutional, but that's his way of saying, have yourselves vaccinated. Opo. Third question niya, is the threat to jail those who don't want to get vaccinated a sign of desperation to quell vaccine hesitancy? I think I've answered that enough. Lema ng Reuters, clarification with use of face shields, people exercising outdoors, biking, running, need not wear face shields. Again, common sense. Please, common sense. Law is based on human experience. Secretary, yun lang po. Romualdez, thank you to Dr. De Guzman. Kaya wala na pong tanong, we call it a day in our regular presidential press briefings. Ang alam po na inyong presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang inyong spokeshari Roque nagsasabi, mga kababayan, pwede pong sapilitan ng bakuna. Pero naniniwala po ako, alam nyo na po, ng bakuna ang susi para mabuhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.